Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Jenny, isang magandang araw, my dear partner, at sa lahat ng mga nanonood dito sa ating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. At syempre yan, bago na namang episode tayo, partner. Pero bago ang lahat ay bumati muna tayo sa ating mga kasamahan dito sa My TV6. Syempre sa pangunguna ni Sir Christopher Sanji, ni Miss Pets Oka, at ang ating admin, si Mayra Salion, ang ating technical director, si Simon Rest Rivera, ang ating video editor, si Jan, ang ating production staff, si Earl, ang ating piloto at cameraman, si Celso Gacos, at ang isa pa natin, ang marketing staff, si Kuya Melvin Reyes. Ayan, si Kuya Melvin ay kasalukuyang nasa Santa Cruz. Siyempre, at nag-iikot-ikot. At siyempre sa family ko sa Provincial Information Office, magandang araw sa inyong lahat. At siyempre, bago tayo magsimula sa bagong episode natin, ay mag-recap muna tayo sa mga nakaraan nating mga episode. Siyempre, nanggaling tayo sa Mr. Crispy Pata. Ayan. At syempre, napakasarap. Syempre, given na yung pangalan nung restaurant niya, Crispy Pata, na talaga namang napakasarap na hanggang buto nanunuot, di ba? Tsaka napakabait ni Sir. Oo, napakabait ni Sir. At saka yung mga staff niya doon, syempre, medyo hindi masyadong malaki yung lugar nila, pero lagi kasing parang take out lahat ng orders doon. So, matatagpuan niyo po yan sa tapat lang ng SM City San Pablo. At syempre, partner, ngayon nga ay nandito tayo sa bayan ng, sa lungsod ng Calamba. Syempre, makakasama naman natin ang isa na namang bagong, kumbaga ay businessman sa sarili niyang negosyo, diba? At syempre, sa dami ng nauuso ngayong mga milk tea, coffee product, mga iced coffee. So, sa dami ay, ngayon nga ay makakasama natin maya-maya lamang po ang may-ari ng coffee. At syempre, nandito tayo sa lungsod ng Calamba. Ayan. At partner, syempre, bago natin ipakita at ipakilala sa ating mga manonood ang coffee at ang may-ari nito, ay balikan po natin ang mga previous episode natin sa Mr. Crispy Pata. Dito lamang po yan sa ating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Ayan, ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At syempre, ay nabanggit ko kanina na nandito tayo sa lungsod ng Calamba. At makakasama natin syempre si Mr. Romel Ambrosio, ang may-ari po ng
Coffee. Ayan, bumati po muna kayo sa ating mga tagapanood. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat and marami pong salamat sa pagtangkilik sa kanilang programa po. Yan, thank you Sir Romel. Si Sir Romel ay tawagin na lang natin sa pangalang Mel. Mel. Ayan. Sir Mel, syempre, partner. Bago tayo pumunta po sa inyong business na coffee, ano po ba yung pinagkakaabala ni Sir Mel nung bago kayo magtayo ng coffee? Yan, ngayon po ay isa po akong empleyado sa isang private company sa Makati. So, juggling between two jobs, between my corporate job and my business po. Wow, Wow, nakapakasipag naman naman talaga. Hands-on talaga. Nakakatawa. Ilan taon ka na, Sir Romel? Sir Mel, sorry. 30 years old po. 30. Yan, magkasing Magkasing edad kayo. Sige, kayong dalawa mag-usap. Hindi, nakakatuwa kasi talagang every time na may ini-interview tayo ng mga bata, yung kumbaga na-engage agad sa business, nakakatuwa kasi imbis na kung saan-saan nila dalhin yung pera nila, talagang nagpo-put up talaga sila ng sarili nilang pagkakaabalahan. Pero, tanong lang namin, paano ka nahilig sa ganitong business? Una po sobrang passion po kasi talaga ako sa kape. Okay. Ang akin po is, gumagawa po ako ng kape as a hobby po nung una. Ngayon, nagkama pa ako ng business ng coffee shop kasi gusto ko pong mag-create ng community. Paano community? Community for students. And mag-build sila ng sarili nilang connections on themselves, on us, sa other persons po ng within the vicinity, and as well po ng opportunities for growth. Yun. At saka nakakatuwa ka ha, kasi yung mga empleyado po nila dito, talaga mga students, di ba? Students, yes So, po. ilan po ba yung mga empleyado mo dito? Meron po ako ngayong 6 na students. Wow, ang dami. Meron po tayong senior high school, meron po mga college students, and yun po. Bali shifting po ba ito? Kasi 'di ba kung students sila, meron kasi sila mga schedule sa school. So paano niyo po na-adjust yung mga oras nila? Ayun. Yung responsibility po kasi ng scheduling nila is una po is hinihingi ko sa kanilang schedule ng consent sa kanila kung gusto ba talaga nila magtrabaho at kakayanin nila. Pangalawa is yung schedule nila for that sem, kung ano po yung magiging free times nila or free day. Yun po yung kinukuha kong schedule So nila. talaga nag-a-adjust ka sa oras. Considering as well as po yung kanilang mga personal lakad. Of course, they have their families, they have their loved ones. Kung ano po yung, kumbaga nasa kanila po yung responsibility kung ano yung schedule nila. And then ako po yung mag-a-adjust para sa kanila. Okay. Paano nyo naman po sila sinasala para ma-hire po dito sa coffee? Ayun. Dalawa lang po yung hiningi ko sa mga estudyante ko actually. That would be the commitment and integrity. Yes, tama yun. Kasi importante talaga yun. Kasi hindi biro kasi na maglagay ka ng business. Kasi yung basta-basta ka lang, Yes di po, ba? opo. So talagang kailangan din yung 100% na suporta mo dun sa business bilang isang empleyado ka. Siyempre, matanong ko lang din, paano sila nag-a-apply dito? Most of them ba ay from Calamba City lang din? Yes po, majority po ng estudyante ko is within the area lang din po, Maya pa. So yung iba is walking distance, yung iba is nagbabike. So, yun po. So malaking tulong din, no, partner. Yes, So yung ma'am. 6 na yun po ba ay ano yung maximum time nila dito? Halimbawa, 3 hours, 4 hours ba o ano? Meron po akong kapag day off mi nila, meron pong nag-8 hours, meron po na 5 hours. Depende po kung ano yung magiging And then, availability. tanong ko lang kung ilang taon na po ba ang coffee? Or ilang buwan na ang coffee? Opo. Nag-start po yung coffee ng December 2023. And as of now, nakakapag-establish na ako ng 5 or 6 months. Wow, so matagal-tagal na. Kamusta naman po ang marketing or yung mga sales nyo dito? Kamusta naman? Actually, nung itatayo ko po itong business na to, naggawa po ako actually ng research. Kung ano Very po good. yung madaming tao dito. Kung ano po yung hinahanap nila. Kasi of course, may mga kompetensya, may mga other businesses and doon. Ngayon, napansin ko, may school, may offices sa harap, may mga communities dito. So why not nag-stand ako yung sarili ko ding hobby, which is yung coffee. So, yun po.
Paano niyo po nahanap tong pwestong to? Maganda yung pwesto nila. Maganda yung pwesto kasi nila na harap ng gilid lang nila is hospital ba to? Before po. Before, oo. Before. So, paano niyo po nahanap yung lugar? And sino po ba nag-conceptualize ng inyong ng inyong napaka-cute na store? Actually po, yung butika po kasi sa harapan, owned po siya by my sister-in-law. Okay. And then, dati po itong, I think it's a pizza parlor na nag-close. And then, nanghinayang ako sa opportunity. Sabi ko, ito na yung opportunity. And then, I grabbed. Okay, nakakatuwa. Sino po Nag-isip ng ayos. Ayan. Oo. Actually, nung paggawa po ng design po nito is own mind po talaga. Opo. Research. Malaking tulong talaga ang research. Visualization. Nagdo-drawing ako kung ano yung magiging itsura ng walls, itsura ng counters, tables, lahat. Para ka ding para ka palang nagtitesis dito, no? Kumbaga para po akong naging engineer. intern na parang naging designer. Designer. Interior din. designer, engineer, architect, lahat na. Correct. Ang maganda rito, partner, meron din dito yung piso wifi niya sa labas na nakakatulong din talaga sa sa customer. Students. Kasi isang nakakahatak yan sa business, syempre, pero yung tambay, kailangan, syempre, bibili muna bago. Yes, po. Kasi maraming estudyante parang napupuntahan talaga to, lalo ng mga Opo. gustong mag-unwind pagkatapos sa school, di ba, partner? Yes, partner. Saka talagang target ni sir ay students. Student Correct. talaga. Makikita mo rin sa mga menu nila na pang-student meal, murang-mura. Diba? Yeah. Sa kahiligan sa kape ni Sir Mel, nagustuhan talaga niya magtayo ng ganitong business. Pero itatanong ko lang din, partner, na kasi ako, paano nyo po na-handle yung oras nyo para sa trabaho at para dito sa business? Ayan, opo. To correct. Sacrifice. Yun talaga. Ayan. Andun yung passion. Hindi mo naiisipin yung magpapahinga ka, oo, pero at the same time, mag-iisip ka, ano yung challenge ko? Ito-challenge ko yung sarili ko, paano ko mamimaintain yung shop? Paano ko mamimaintain yung mga customers ko na hindi sila magsasawa? Paano yung mga estudyante ko? Paano sila mamotivate na pumasok everyday despite na nagkaklase sila, may mga training sila. So, syempre nakakapagod talaga din yun. So, kamusta naman po yung yung relasyon nyo, syempre, nasa private company ka. Kamusta naman po yung relasyon mo dun sa boss mo? Kasi, syempre, parang minsan nahahati yung oras mo. Hindi ka ba nagkakaroon ng conflict din? Actually, nakipag-usap din ako between my manager for that. And then, syempre, supportive naman sila with regards mo. And for that, hindi ako nagsasabi na absent ako dahil sa business or what. Of course, hindi siya excuse. So, ako yung mag-a-adjust para sa shop ko. Ako yung mag-a-adjust para sa corporate life ko. So, dalawa. 2 persons in 1. Nakakagaling na. Napakagaling na bata nito. So, may ganun. Sana lahat ng kabataan natin ngayon ganito yung maging pag-iisip. Ayan, partner. Siyempre, sa pagbabalik po namin ay makikita na po natin kung ano po ba yung mga specialty o bestseller na inihahain ng Coffee. Siyempre, sa pagbabalik lang po yan ang ating programa. My TV6, biyahe tayo. #ipagsabi. At nagbabalik pa rin tayo sa programang My TV6, biyahe tayo. #ipagsabi. At ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. Ako din ang inyong kabiyahe, Jenny. At syempre kasama pa natin si Sir Mel. Ayan. At ngayon nga, syempre, naasahan natin kung ano yung ihahain sa atin ngayon ni Sir Mel. Syempre, ang kanilang mga bestseller at specialty at ipinagmamalaki ng coffee. Pero bago tayo magtungo dito sa mga menu niya, sa mga special na dishes na sa harapan natin, ay syempre, recap natin kung ano ba yung pinagmula ng before ng business na coffee ay syempre, isang private, tama ba? Employee. Oo. Private employee si Sir Mel. At the same time, ay nagmamay-ari din ng coffee. At syempre, nakakatuwa kasi tumutulong si Sir sa mga estudyante na gustong magtrabaho despite na meron silang mga schedule sa school. At nandito nga yung isa. Yan. Nandito na yung isa niyang student.
Yes, at mamaya syempre, ipapakilala yan sa atin ni Sir Mel isa-isa. Sa ngayon po ba, ilan ang kayang i-accommodate ng inyong store? Ngayon po kasi, actually hindi namin nabibilang kung ilan. Pero, kumbaga sa mga estudyante ko, may joke po sila eh. Kapag padami na ng padami, sasabihin nila, nandyan yung mga section sa pagitan. Bakit As in, ang dami po talaga. Ibig sabihin, by section talaga yung Opo, pumupunta. kasi talagang yung iba is standing na, yung iba talagang umiinit dito. Hindi kinakaya ng aircon sa sobrang dami ng estudyante. Tsaka kasi pag estudyante, kahit yan yung alam mo yung dikit-dikit sila, mas masaya sila eh. Kasi lalo na yung pagkain mo, pagsasaluhan ng bawat isa. Nakakatawa yung mga estudyante dito. And sir, tatanong ko lang, ano po ba yung tingin mong advantage ng pagkakaroon ng sarili mong business sa pagiging isang private employee? Para sa akin po kasi, pagiging private employee at the same time business, na-challenge ko yung sarili ko. Kumbaga, lumalabas po ako sa comfort zone ko na baka hindi ko kayanin, or baka malugi lang, or baka kung ano mangyari, may takot ka. Pero hanggat hindi ka lumalabas sa comfort zone mo, hindi mo siya malalaman. Mistakes is a learning. Ayan, mistakes is a learning. Tama yan, sir. Kasi hanggat hindi mo sinusubukan, hindi mo naman malalaman kung ano yung magiging consequences ng ginagawa mo. And at the same time, matututo ka. Tama, yes, Sir Mel, di ba? Kasi bilang isang batang entrepreneur, ay syempre kailangan madaanan mo lahat, step by step ng buhay, di ba? Para maging matatag ka, syempre, hindi lang dito sa business mo, bilang isang tao din. Yes, di ba? Totoo. And siguro, syempre, yung sa magulang mo din, kamusta naman ang relationship niya ng magulang mo? Syempre, nagtayo ka ng sarili mong business. Paano ba ang expression nila? Paano ba nakatulong? Or ano? Opo, supportive naman po yung mga magulang ko. Opo, yung nanay ko po, supportive na. Sobrang supportive po niya. Sabihin mo naman sila. Kaya po. Ay, mga kapatid ko dyan sa Kanduba. Napanood niyo po si Sir sa Channel 6. Yan. And syempre, mapapanood din tayo sa YouTube. Syempre, abangan nyo yun sa Royal Cable. Meron tayong bagong oras sa Royal Cable. Ang oras natin ng programa natin ay 7 a.m. to 8 p.m. At meron din tayong replay sa gabi ng 7 p.m. to 8 p.m. Ayan. Siya, abangan nyo kami. Yan, At syempre nga, since wala na kami masyadong may tanong kay Sir Mel, ay pumunta na tayo sa ating mga special menu. Ayan. Siyempre, ito yung pangunahin nila. Oo, kasi ito talaga yung pinaka-ino-offer ng coffee, kaya nga po coffee to So, ito pong nasa side ko, siyempre mukhang matcha. Yes po, matcha milk tea. Okay, matcha milk tea. And then ito po, cheesecake wrap. Okay, kaya pala wala siyang color. Iniisip ko kanina, vanilla ba to? O or banana flavor, mga ganun And next po, yan po yung number 1 na for coffee, caramel macchiato. Ayan, syempre favorite to na lahat, caramel macchiato. Ito po. Yeah, for refreshers po, green apple, number 1. Yan yung sa fruit series. Po. Di ba? Ito ay yung mga water-based. Yes. Yan. So, yung mga diabetic na natatakot uminom ng mga milk tea inumin, ay pwede po ito sa inyo kasi ito ay water-based. So, Bali, sir, sa po ba, meron mga levels? Level na siya, yan. Actually, wala po siyang sugar level, pero pag yung customers is gusto niyang i-request or mag-customize ng drink, wala naman po. Okay po. Next! Ayan po ang number 1 sa mga estudyante, sa mga lahat na bumibili nila. Cookies and cream na milk tea. Number 1 po nila yung laging... Gusto ko magpalit. Favorite yan ng beshi ko, beshi din. Favorite niya yan. And then for the frap po, number 1 din is yung Java chip. Yan, isa pa yan. Tamang-tama yan sa side mo, be. And lastly, sa mga coffee lovers na gusto naman na matikman yung hint ng coffee, which is hazelnut brew. Ayan. Bali sa coffee po, ilan po ba yung flavor na meron kayo? Madami din po kaming flavor. Hazelnut macchiato, yes, hazelnut salted caramel. Ay, makikita rin naman pala natin yung page nila. Sa page. Pasyalan nyo yung page ng coffee. Ay, naalala ko, ang coffee po ay parang nag-franchise po kayo. Yes po, yes, franchise. Regarding po dyan sa contract. So, halimbawa katulad dito, nagdagdag kayo ng mga recipe o menu nyo dito. Okay lang po ba sa kanila yan na magdagdag kayo?
Yes po, diniscuss din po sa amin dyan prior po signing ng contract. So, sa meals, wala nang problema po. Okay. So, sa inumin, hindi pwede. So, tanong ko lang, meron ba kayong mga peppermint na flavor? Wala. As of now po, wala. Pero Okay. continuous po kami sa warehouse and sa main office po namin. Kasi collaboration po, ano po yung pwede pa namin i-dagdag? Correct. Kasi ano eh, Parang open si Coffee, ng pinakami ng Coffee sa mga suggestion mo. yan. Kasi isa sa favorite ko kasi yan, peppermint. Yung pag Peppermint. ininom mo may lamig. Yes, o lalo na yung diba? summer. Yes, totoo. Next At po. ito yung mga ino-offer ng Coffee. Ayan. Ito yung mga nila, student meal. So, hindi lang, kumbaga, pag nagpunta dito yung mga bata, yung mga customers nila, meron din silang ino-offer ng mga budget meals. So, ito po ay... Yan po ay tapa egg with rice. Yan. Ay, hindi na kayo lugi dito. Oo. Mura nito, tapos ang dami pa nila mag-serve. Yes. And kung gusto niyo naman ng kanin, bumili kayong extra rice. Oo, kaya kailangan, kung ano lang yung kaya niyong ubusin, yun lang. Pwede ka namang kumbaga pwede rin bumalik-balik. Siyempre. Syempre. Okay na extra rice. Oo, pwede ba yun? Pwede, opo. Okay, pero rice lang ang pwede ipasok dito, ha? Kasi merong mga store na bawal magpasok ng food. Kasi Opo. iniiwasan din nila yung mga food poisoning, Opo, right? kasama. Diba? Kasi syempre baka mamaya abutan, sabihin dito galing Dito, yung yes food. po. So, ingat-ingat po tayo mga owner ng mga restaurant yan. Next. Next po, bangus. Bangus, yes po. Marami din naghahanap ng bangus actually. Mura lang din to. Mura lang din po yan. At dahil sa bangus na patingin yung namin, program manager namin. Nahilig siya sa bangus. Next po, syempre. Yan. For Niblis na Niblis. na sabi ng mga estudyante ko, fried siomai. So, pwede rin siya ba may steamed? Pwede naman. Pwede. Pero Yung sa mga ano, estudyante po kasi Mas gusto prefer nila. opo. Okay. Pero ito pong serving na to. Ito na po yung serving na. Pag nag-order. Yes po, yan po is tinatawag ng Niblis na siomai or pwede rin siyang siomai egg and rice. Okay. So, pwede rin pala siya sa budget meal. Yes po. Yes. And next, ito pong ating napaka-cute. Ayan. Sa- Opo, marami pong naghahanap din and syempre trending yung mga Yes, ganitong Shanghai. pagkain. Shanghai, Mga number one. kukutin. Opo. Ayan. And At then, saka, of syempre, course, French fries. May iba-iba po kayong flavor ng Yes French po, fries. sour cream, barbecue, and cheese. At Okay. marami silang ino-offer pa dito mga meals. Oo, Makikita niyo syempre. yan sa page nila. Yan. At malalaman nyo yung maya-maya po. Oh. Next, syempre, partner. Ito po yung hingan lang din po namin kayo na advice para sa mga gusto po magkayo ng business na katulad. Yes. Advice and So, tip. Advice ko po sa mga gustong pasukin ang business is number one, wag na wag po kayong matatakot. Visualize maigi kung ano yung gusto nyong gawin and then mag-research kung ano yung magiging target market po. And all will follow, magkakaroon ng mistakes, magkakaroon ng failures, but it's part of growing up. Ayan. O, so yun, sabi ko nga kanina, di ba? Talagang mag-grow ka talaga. Syempre, iba-ibang yan ng business eh. Wala mong masamang... Tao na hindi nagkakamali. Correct. Mga negosyo, walang hindi nagkakamali. Oo, walang perfectong tao. At sa business din, walang perfecto. Yes. Syempre, hindi araw-araw may kita, hindi araw-araw walang pumapasok. Pero as long as na may bumibili ng tinda mo, Tiwala ka. diba? Yes, Oo. totoo, tiwala. At syempre, sa tulong ng iyong mga magulang. Opo. Diba? Laging dapat meron niyang kasama may partner sa buhay. At Ayan. syempre yung mga stock niya. Oo, ayan. Syempre, yung mga staff niya. Syempre, i-shoutout natin. Sino po ba yung nanditong staff natin ngayon? Ayan, ang available po is yung estudyante ko po, si AJ. Hi, AJ. Isa siyang criminology students. Ayan. Halika rito, halika rito. Napakagwapo naman pala nitong batang ito eh. Oo, hi. Ayan. Ayan. So, isa po ito sa staff niya dito. Ayan, magpakabait ka. Ayan, syempre ngayon naman po, Sir Mel, ay it's time naman po para i-promote niyo po at puntahan pa itong inyong pwesto dito sa Coffee. Yan, sa lahat po ng manonood, iniimbitahan ko kayong pumunta sa aking maliit na shop pero maraming offer. Ang Coffee Mayapa Calamba po is located po sa Barangay Mayapa sa tapat po ng dating San Jose Hospital.
Ang may offer po namin is budget meals, especially for students, workers, mga napadaan lang, may barya. So yun po, hindi siya masakit sa bulsa. At the same time, 100% quality ang i-offer po. And refreshing. Refreshing. Diba? May At aircon. meron silang piso wifi. Oo. And halimbawa po may magpapa-deliver, paano po kayo kukontakin? Pwede po mag-message sa Facebook namin and Okay. Instagram kung ano po yung available. And soon po, papasokin na rin po namin ang Foodpanda and Grab. Oh, yes. At alam ko, marami pa siyang naiisip na pwedeng gawin talaga dito sa shop niya. Kasi sa panahon ngayon, kailangan malawak yung isip mo sa sa mga dahil ang daming kakompetensya ngayon, di ba? So, kailangan maging unique ka. Diba? Parang like that. Oo, Abangan ayan. yan. Oo, abangan nyo baka sa sunod na balik natin, may second floor na to. Oo, ayan. Baka may fruits pa si sir. Oo. So, sir, sana maging successful ka pa rin sa iyong mga gustuhin sa buhay. Yes, Gustuhin, hangarin sa buhay. Yan. Ayan, Sir Mel, maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin dito. Abangan niyo po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. At syempre, ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At nandito nga tayo sa ating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsa